Nalulungkot po ako sa maraming mga bagay na nangyayari noon. Dito sa properties po, nababasa natin 45. Hindi ko po binilang yan. 5 lamang aking binilang. Doon sa 82 accounts, hindi ko rin po binilang yon. 4 lamang po ang aking binilang. Doon sa $12 million, hindi ko rin po matanggap yon. Binilang ko lamang ay 2.4. Ang desisyon ko po ay base sa kanyang inamin po na kanyang pag-aari. Ito po ay yung $2.4 million at yung 80 million pesos. Dito po, medyo ako nahirapan. Dahil, alam po naman natin na ang posisyon po ng pangunahing maestrado ng ating Korte Suprema ay siyang pinakamataas. Ay siyang merong pinakamataas na batayan ng integridad. Nabalitaan ko po yung isang empleyado na nahatulan dahil hindi nagdeklara ng kanyang tindahan. Nahirapan po ako dyan. Bagamat mabigat po sa aking kalooban, talagang naniniwala kasi ako na dapat ideklara ang FCDO account. Sapagkat yun ay pag-ahari pa rin. Nung dumating po si Chief Justice Corona, ako po ay naawa sa kanya. Dahilan sa noon pa lamang sa mga hearings, talagang naawa na po ako kay CJ Corona. Dahilan sa talagang pagbukas ko ng dyaryo, headline na siya. Hindi pa man po siya guilty, ay parang meron ng conclusion ang ating pong mga media at ang mga tao. Kaya naglabasan na po yung kanyang mga properties, 82 accounts, $12 million. Subalit nung mapatunayan naman po na hindi ganun kadami ay mga nasa page 14 na lamang. Naalala ko rin po kasi na nangyari din sa akin po yan. Nung ako po tumakbong pagkapangulo, ay katakot-takot na kasinungalingan din na aking inabot. Katakot-takot na bintang. Nariyang meron daw akong bahay sa Utah na pagkalaki-laki masyon, hindi pa ako nakakarating sa Utah. Tanggi ako ng tanggi, subalit wala naman nakikinig. Nandong hindi daw ako mahirap. Ako ba magtitinda ng hipon kung hindi ako mahirap? Kung ako mayaman? Nililiwanag ko po na ako'y mahirap at tingnan po ninyo buhay namin sa Tondo. Subalit, napaniwala po marami sa ating mga mamamayan. Ito po naman yung sinasabi ko dahil hindi wala po ako sa mana loob kanino man. Na aalala ko lamang po, tuwitititigan ko si CJ Corona. Nandiyan na rin po yung C5, Andang Hari Road, na ngayon po ginagamit ng milyon-milyong mga Pilipino na nakikinabang po sila. Hindi po ako nakinabang dyan. Isinama ko pa lahat ng membro ng media dyan sa kali na yan. Itinuro ko po lahat yan. Hindi po ako nakinabang dyan. Subalit, ito po yung nagamit na issue. Villaroyo, daw ako. Pinakamalaking kasinungalingan yan. Alam po na makasama natin sa House na bumoto ang aking asawa laban kay GMA sa impeachment. Nagkampanya ang Nationalista Party para ma-impeach si GMA, Pangulong Arroyo. Alam po naman natin na ako ang namuno ng investigasyon ng Weteng laban sa Pangulong Arroyo. Alam natin na Nationalista Party member ang namuno ng investigasyon ng ZTE, si Alan Cayetano. Alam natin na Nationalista Party member ang namuno ng pag-imbestiga sa Hello Garci. Yan pong mga miyembro na yan, kinusulta ko, sabi ko, go ahead.
Napakaraming beses ko pong kinwestiyon ang Pangulong Arroyo sa Supreme Court. Subalit, sa kabila niyan, sinabing ako'y Bill Arroyo at anuman tanggi ang gawin ko. Alam naman na may kandidato po noon si Pangulong Arroyo na iba. Wala pong mangyari. Dahilan po, may konklusyon na ang media. Inuulit ko po na wala na akong sama ng loob, nakalimutan ko na po yan. Tangat nga lamang at naalala ko, tuwing maalala ko rin si CJ Corona ng huling araw. Marami pa ho yan at ayoko na lamang banggitin ngayon, hindi siguro po ito ang tamang panahon. Dahil unang-una nakalimutan ko na nga po yung mga bagay na yan. Kaya lamang dapat din po tayo mag-ingat. Yung pagwasak po ng pangalan ng isang tao, isang bagay na dahan-dahan po tayo. Hindi naman po kailangan yan. Dito naman, ang issue ay simple lamang. Ang issue po dito ay kung dapat idineklara ang yung sasalin ang dollar deposits. Sa dami-dami po na sinabi, doon lamang nalimita ang issue. At dito po kami halos lahat gumawa ng desisyon sapagkat hindi naman po namin matanggap na hindi kailangang ideklara ang FCDU account. Bagamat ako po bumoto ng guilty, naniniwala po akong mabuting tao si CJ Corona. Ito ay isang error in judgment. At inuulit ko po na napakataas po ng antas ng integridad na kailangan sa posisyon ng pangunahing maestrado ng ating pong Korte Suprema. Pabayaan niyo pong bigay ko rin ang obserbasyon ko sa mga nangyari noon. Ako'y nalulungkot din na meron tayo at sana wag na po mangyari sa mga darating na panahon ng illegal na pagkuha ng mga ebidensya ay parang normal o binabaliwala natin. Napakahalaga po niyan sa ating sistema ng hustisya. Napakahalaga ng isang ebidensya na hindi legal ang pagkuha ay hindi pwedeng tanggapin. Sana po, yung mga hindi na maulit, yung mga little lady, yung mga mailbox, mga Mr. Anonymous, yan po, sabi nga ni Congressman Pariñas, mga palusot. Huwag na po sana maulit yan sa mga darating na panahon. At huwag na rin po sana maulit yung walang pakundangan na paggamit ng mga ahensya ng gobyerno. Mahalaga din po na mahalin natin ang kalayaan po ng ating mga institusyon. Yan po ay magpapalakas ng ating demokrasya. Mahalaga po sa akin ang mga bagay na yan at inuulit ko po, naniniwala ko, mabuting tao si CJ Corona, subalit dito po sa issue ng FCDU account, nagkamali po siya rito. Naniniwala po ako na dapat pantay-pantay ang implementasyon ng batas na ito. Mayaman man o mahirap, miyembro man ng Korte Suprema o pangkaraniwang mamamayan. Kaya po ako ay bumoto ng guilty. The Honorable Presiding Officer, the Senate President. Thank you. Magandang hapon po sa inyo lahat. Unang-una, gusto kong pasalamatan ang aking mga kasama sa Senado na ngayon ay ginagampanan ang katungkulang bilang hukom dito sa paglilitis na ito sa kataas-taasang mahistrado ng ating kataas-taasang hukuman sa ating bansa na siya
ang tinatawag na guardian ng ating saligang batas at ang kalayaan ng ating